ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawid, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawid, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, na sa unang Huwebes tayo ng buwan ng Marso at nasa Huwebes tayo ng ikatlo na linggo ng Kwaresma. Kwaresma, 40 na araw na paghahanda natin sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa misa ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakuspusting, ng mga chapels, groups at communities. Idagdagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, si Propeta Jeremias ay nagtuturo na ang mga tao kahit na sila'y tinuturuan ng kabutihan at gumawa ng pagligtas at kababalaghan ang Panginoong Diyos na si Yahweh, sila hindi pa rin sumusunod kay Yahweh. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, ang ating Panginoon ay gumawa ng iba't ibang mga palatandaan na siya ang Mesiyas. Pinalayas niya ang demonyo, pero hindi pa rin nanalig ang mga tao. Bagkus, sinasabi pa na ang kanyang pagpapalayas ng demonyo ay dahil sa demonyo. Mga kapatid, kailangan nating suriin ang ating mga puso at isipan na magkaroon tayo ng tunay na pananalig sa Diyos at nang tayo ay magkaroon ng buhay na ayon sa kanyang kalooban. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkasala at hindi tayo tumatalima sa kanyang kalooban, dahil sa ating kahinaan at karupukan, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayon ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay, kami lalong sumigasig sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias.
Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko sa kanila at sila'y mapapanuto, ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama. Sa halip na magpakabuti, mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit hindi niyo sila pinakinggan at pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi ka nila papansinin. Kaya ganito ang sasabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kaniyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba sa ilang namasa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila'y nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik loob sa magpagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi
ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nanggilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kahit nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang nagpakilala na ang Diyos ang sumasayo. Ngunit, batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kahit sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahari sa magkalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano manatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makakagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugan, dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbamantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin sa isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa unang Huwebes tayo ng buwan ng Marso. Nasa Huwebes tayo na ika-3 na linggo ng Kwaresma o 4 na po na araw na paghanda natin para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Ang atin pong paksa ngayon ay ang pananalig at kawalan ng pananalig o ang sumasampalataya at ang kawalan ng pananampalataya. Sa salitang Hebreo, ang pananalig ay yung lehamin, yung sinatawag na amen. Pag tayo ay sumasagot na amen, ang ibig sabihin doon ay nananalig ako, nanampalataya ako. Ang walang pananalig ay loh lahamin. Sa Griego naman, ang nananalig, pistis. Dahil sa salitang koinoko na Griego ang ating bagong tipan, kaya ang nawala ng pananalig ay apistia o walang pananalig. Sa Latin, ang pananalig ay credo o credere. Ang hindi nanalig ay non-credere. Sa atin pong buhay, kailangan tayong manampalataya o mananalig sa isang maituring nating may kapal o banal o makapangyarihan at walang iba kundi ang Diyos. Maraming mga taong hindi nananalig dahil believe lang sa sarili o nanalig lang sa kanilang mga debosyon, mga pamahiin o dili kaya yung kanilang mga tradisyon. Sa ating unang pagbasa,
Ito ang sinasabi ni Propeta Jeremias, Kapitulo 7, versikulo 23 hanggang 28, na ginawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propeta ang kanyang pagligtas sa bayan ng Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto, mula sa paghihirap samantalang sila'y naglalakbay sa disyerto o sa ilang, hanggang sila'y nakarating sa bayan ng Israel. Sila ay mas masahol pa sa kanilang mga ninuno dahil hindi sila nakikinig at hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang ating pong Salmo 94, versikulo 8, ay nagsabi, Panginoon, yung dinggin, huwag salungatin. Nadinggin ang mga panalangin, ang mga nananalig, dahil mayroon namang nananalig na mga iilan sa Diyos. Sa panahon ng ating Panginoon, ganun din ang nangyayari. May mga tumatanggap, may mga naniniwala sa Kanya, may mga nananalig sa Kanya. Pero ang mga makapangyarihan na mga Sadusiyo, mga mayayaman na mga Parisiyo, ang mga matatalino na mga eskriba, ang mga pinuno na makapangyarihan ay hindi nananalig, hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Marami siyang ginawa ng mga himala na hindi kayang gawin ng ordinaryo na tao upang ipahiwatig na siya nga ang Mesiyas na ipinangako ng Diyos sa kanila, dahil kung ang basihan ay ang sinasabi ni Propeta Isaiah sa aklat ng Propeta Isaiah, Kapitulo 61, verso 1 hanggang 2, na ang mga bulag ay makakita, ang mga bingi ay makarinig na, ang mga pilay at mga lumpo ay makakalakad na, tinatanggap sana nila ang Panginoon. Ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, verso 14 hanggang 23, ang ating Panginoon ay pinalayas niya ang demonyo. Demonyo na dahilan na hindi makapagsalita yung tao. Kaya nung napalayas yung demonyo, nagsalita na yung tao. Maraming naniniwala sa Panginoon at nanggilala sila sa kanyang ginagawa at nagpupuri sila sa Diyos. Pero yung mga sinasabi ko na mga mayaman, mga makapangyarihan, mga matatanyag na mga Sadusiyo, Parisiyo, Eskriba at mga pinuno ay hindi tumatanggap sa Kanya, hindi believe sa Kanya, hindi nananalig sa Kanya. Ito yung salita na apistia. Kaya sa versikulo 23, Kapitulo 11, Ebanghelyo ni San Lucas, ay sinasabi ng ating Panginoon, Me onmet imo, kat imo. Ang hindi panig sa akin ay kalaban ko. At hindi pumanig, hindi naniniwala ang mga makapangyarihan, ang mga tinuturing na mga marurunong, dahil wala silang pananalig sa Diyos. Ang pananalig, ang panampalataya ay nangangailangan ng pagkukumbaba, kabukasan sa puso at isipan, at pagtanggap ng buong buo sa ating pinanaligan at pinaniwalaan na may kapal. At kung tayo ay naniwala at sabi, naniwala ako, pero hawak-hawak pa rin ninyo ang mga pamahiin, ang mga kalakaran dala-dala ng inyong mga ninuno na mali, ang inyong mga pag-iisip na mali kung minsan, at dahil mali na iniisip, mali rin ang pagpasya, hindi tayo nabubuhay sa pananalig at sa panampalataya sa ating Panginoon. Kinakailangan na tayo'y maging kabahagi ng ating Panginoon. Ano ang unang gagawin upang maging kabahagi ng Panginoon?
Upang maging kabahagi ng Panginoon ay ang pagbabalik loob. Nasa salitang koinoko na Grigo, mitanuya, pagbabalik loob. O sa salita ng ating Panginoon, kasi ang ating Panginoon ay isang Hebrew Teshuvah, babalik sa Diyos. Yun ang una, babalik tayo sa Diyos. Pangalawa, nabaguhin natin ang ating mga ugali at gagawalan tayo ng mabuti, magkaroon tayo pagtingin ng kabutihan sa ating kapwa. Dahil tayo may nagbalik loob. Kapag hindi tayo gumagawa ng mabuti at hindi tayo nagbabago ng ating ugali, ganun pa rin tayo. Pangatlo, mabuhay tayo sa pag-ibig. Dahil ang tinuro sa ating Panginoong Hesus o ang kautusan na kanyang ibinigay sa atin ay ang pag-ibig. Kaya nga sinasabi niya, ito ang habilin ko sa inyo, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At nung tinanong siya, ano ang pinakadakilang utos? Una, pag-ibig sa Diyos higit sa lahat. At pangalawa, pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Ang pangatlo na kailangan natin ay ang pag-ibig. Una, kailangan tayo na magbago at babalik sa Diyos. Pangalawa, na tayo ay magpakabuti at gagawang mabuti. At pangatlo, na mabuhay tayo sa pag-ibig. Kung ito ang ating ginagawa, ito yung tunay na tayo'y kasama ng ating Pong Hesus Nazareno. Ito yung kinakailangan natin sa panahon ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng muli ng Panginoon. Ito rin ang makapagbigay sa atin ng buhay na ganap at ikasiyasya. Kaya, magbago tayo, magpakabuti tayo, at umibig tayo sa Diyos at sa kapwa upang tayo'y mabubuhay at tumatalima sa kalooban ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang tayo ay natitipon kay Kristo na nangingibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama, taglay ang ating mga kahilingan at atin pong itutugon, Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang simbahan, naway magpanibago at magpatutuo ng tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muling pagbuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. At tinawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pang-aakit ng kasamaan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway paginhawahi ng pag-ibig ng Diyos na kanilang nararanasan sa pangangalaga na mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, sa paghandog namin ng mga panalangin, pinasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumutubos sa kasalanan. Hiling namin to sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Sa iyo, Ama, aming
buong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, upang iyong kalugdan ang aming mga alay, dalisain mo kami sa lahat ng kasalanan, at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang na mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamis ng pagsalungat sa panagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal, na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan, at ang pagpakabuti nami iyong ikinararangal. Kay kaisa na manghel si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, dumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng panampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman ang Birhen Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
in vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tulungang maisaloob at isakatuparan ang iyong paligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno, kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, kayo na ugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin
ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. So, makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating manailangan at mga mahirap. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Poong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito at lahat ng naugnay sa atin. Naway, pagpalain kayo ng Poong Hesus Nazareno. Ngayong panahon ng Kwaresma, kinakailangan tayo manalig sa Diyos. At upang manalig sa Kanya, una, magbalik loob tayo. Pangalawa, magpakabuti tayo. At pangatlo, ibigin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal sa ating sarili. Ngayon na po ang pubasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Pong Hesus Nazareno, iniayag mo sa ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kilingan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalawang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalalang pangako ng sabi niya, na ikaw kanilang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.